Hello guys, good evening. So, in this video, medyo spontaneous lang tong video na to. Kasi gusto kong bigyan kayo ng life update kung ano na ba yung nangyari sa akin. No? Medyo matagal tayo nawala sa YouTube. Kamusta na ba ang si Jomac? Anong pinagkakaabalahan ko ngayon? Ano na nangyari sa mining? Kasi medyo hindi na tayo nag-create ng content. Currently, nandito tayo sa store. No? Nandito tayo sa Gilmore Ave. Siguro pwede kong gawin yung quick update lang kung ano yung ginagawa ko ngayon. Tapos mag-rewind tayo dun sa mga nangyari in the past. Maybe I will make this a video series of, a couple of videos na pwede kong gawin para i-update kayo kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko and how I think, because some of you are following me for crypto content, some of you are following me for business content, some of you napadaan lang and don't even know kung ano yung background ko. So, ako si Joseph, isa akong graduate ng nursing and I did sales before nung employee days ko. Right before the pandemic started, nag-resign ako sa work sa office work tapos nag-freelancer ako. So some of the followers nga nitong channel na to is from my video editing days, yung freelancing days ko. When the pandemic started, freelancer pa ako tapos nag-shift ako after 1 year into crypto mining, no? Ang nangyari is nauso yung crypto mining nung video editor days ko, and since mahilig ako mag-build ng PC that time, nag-build ako ng crypto mining rig, no? I started mining crypto sa personal computer ko. I saw the profit, no? I saw the potential. Kaya gumawa ako ng maraming mining rigs and it eventually became my business. Siyempre, na-addict na sa crypto. Na I was let go, honestly, by yung client natin at the time. Kasi nga, nung time na yon, imbis na 40 hours a week, parang 2 weeks yata, ang log time ko lang mga nasa 17 hours. So talagang, nung time na yung kasagsagan ng crypto, yung focus ko naging tungkol sa crypto na. So yun, nag-business ako ng mining, nag-mine din ako. So I provided hardware, I provided the information, I guided yung mga builders, no? I provided parts doon sa mga gumagawa, DIY spare parts. Tapos nag-commission din ako ng rigs. And then nag-advise din ako kung paano yung, well, hindi naman advice, more of kinikwento ko lang kung ano yung ginagawa ko. Tapos lahat naman tayo tinatry natin i-predict kung ano yung mangyayari. It just so happened na some of the predictions came true. Some of the predictions hindi nagkatotoo. So, ano nangyari sa'yo? Kamusta ka na ngayon? Honestly, for crypto, one of the biggest mistakes ko is converting my Bitcoin into cash. No? Kahit pa sinasabi ko na huddle, 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 hold tayo, stay strong holding, may time talaga na nag-convert din ako ng cash. Kasi during that time, I mined a lot of crypto. So, hindi ko na sabihin yung exact amount, pero millions of pesos worth. So, I was trying to diversify kasi alam ko na hindi pwedeng Pasko araw-araw eh. It will soon crash, no? So, ang ginawa ko noon, nagbenta ako ng Bitcoin. Yung worth ng crypto na binenta ko, kung Bitcoin pa rin siya ngayon, nasa mga 6 million na. So, ganun. So, medyo malaki. And anyway, so going back, nag-diversify ako kasi during that time, sabi ko maganda mag-real estate. So, I invested in real estate. Long story short, hindi naman masyado nag-perform yung real estate. Hindi naman siya bumagsak kasi maganda naman yung purchase price ko, pero hindi rin siya tumaas ng sobra-sobra. So, sakto lang. I would have done better kung talagang ginamit ko lang din or I remained invested sa crypto. So anyways, yun yung nangyari. Ang life update ko now is I'm currently doing a B2B, no, na negosyo. Nagsusupply ako sa mga companies ng mga wholesale electronics equipment. So laptop, desktop, phones, tablets, iPads, even drones, although hindi ganun kalakas ang demand sa drones. I specialize talaga yung mga bulk selling ng mga office equipment. Specifically mga IT equipment. Ito might be a series of just me rambling sa
in front of the camera. And hopefully, meron kayong mga makuhang lessons. Siguro maglalagay ako ng mga shorts na catchy edits. Pero magkakaroon din ng mga ganitong types of content na just me, talking to the camera and being up close and personal with you guys. I want to parang masanay ulit na gumawa ng content. And so eventually, yung mga learnings ko by doing these types of content, magamit ko sa business.